Ang mga sundalo ay puno ng takot dahil sa kanilang nakita at umatras dahil natatalo na sila sa isang labanan hanggang sa dumating ang mga hero upang harapin ang Corpse God. Inaatake ng hero ang Corpse God, ngunit mabilis na gumagaling ang kanyang mga sugat. Tinawag ng Corpse God ang isang dragon, ngunit nagawa ng hero na patayin ito at ipagpatuloy ang laban. Ang kanyang mga kasamahan ay nasa isang tabi lang at kahit alam ng mga ito ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay kinakabahan ang mga ito na matalo siya. Hindi na bago sa hero ang ganitong sitwasyon at mayroon din siyang evil eye na nagpapahintulot sa kanya na makita ang mga kaluluwa ng lahat ng kanyang pinatay. Nagpatuloy ang labanan at nagawa ng hero na umatake ng combo na naglantad sa tunay na anyo ng Corpse God, isang utak sa loob ng isang jar. Ang Corpse God ay natutuwa na marinig ang mga sigaw ng mga patay dahil mayroon din siyang evil eye. Ngunit nang seryoso na ang hero, nagpa siya ang Corpse God na tumakas sa pamamagitan ng pagiging part-time worker sa Isekai Incorporated. Gumising ang Corpse God sa isang eskinita na nasa katawan ng isang batang lalaki na may malubhang sugat sa leeg. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa Japan at napagtanto niya na hinahabol siya ng killer dahil ang katawan na gamit niya ngayon ay pinapapatay ng isang grupo. Habang iniisip niya ang kanyang sitwasyon, napagtanto niya na hindi siya makakabalik sa kanyang mundo. Ngunit bago pa man siya makapag-isip pa, kinausap siya ng pulis dahil sa sugat sa kanyang lalamunan. Nagawa niyang magsalita ng Japanese language gamit ang knowledge mula sa utak ng batang lalaki at nalaman niya na Polka ang pangalan ng katawang ito. Nang malapit na siyang dalhin ng mga pulis sa ospital, isang batang babae na nagngangalang Misaki ang biglang dumating at sinipa sa ulo ang pulis. Hinayla niya si Polka papunta sa isang eskinita at tinanong kung naaalala niya kung sino siya. Dahil hindi niya ito maalala, inakala niyang kaibigan niya ito, ngunit naglabas ito ng crowbar. Napagtanto niyang nasa panganib siya kaya tumakas si Polka papunta sa isang abandonadong gusali. Sa mundong ito na may kaunting magic, hindi niya magamot ang sugat sa kanyang lalamunan, lalo na ang lumaban kay Misaki. Nahabol siya ni Misaki at sinubukang patayin siyang muli. Sa kabila ng kawalan ng magic at mahinang katawan, ginamit ni Polka ang kanyang nakaraang karanasan upang maiwasan ang mga atake ni Misaki. Pero nataman pa rin siya sa binti kaya tumakbo siya sa isang kwarto na sinasabi ni Misaki na ginamit ng Yakuza para pahirapan at patayin ang kanilang mga kaaway, kaya nagkaroon ng idea si Polka. Bilang isang necromancer, maaaring kumuha si Polka ng kapangyarihan mula sa mga kaluluwa ng mga patay. Dahil dito ay kaya na niyang baliktarin ang sitwasyon kay Misaki. Ngayon na nakakuha na siya ng sapat na energy mula sa mga kaluluwa ay maaari na siyang mabuhay ng mapayapa sa mundong ito. Sa kanyang dating mundo, ibinenta siya ng kanyang mga magulang dahil sa kanyang evil eye at pinilit na maging isang necromancer sa digmaan. Pagkatapos ng digmaan at manalo sa kanilang mga kalaban, mas pinili niyang makamit ang kalayaan kaya tumira siya sa kuweba kung saan malayo sa mga tao. Pero isang araw may grupo ng mga batang walang tirahan ang natagpuan ng kanyang kuweba, kaya tinanggap niya ang mga ito at pinalaki bilang kanyang sariling mga kapatid. Nalaman ng mga taga-simbahan na nakatira sila sa kuweba kaya sinugod nila ang kuweba at pinatay ang mga bata. Dahil sa galit ay nagpa siyang gumanti si Polka sa mga taong nagkasala sa kanya. At dahil wala nang natitirang dahilan para mabuhay pa, hinihintay niya ang kanyang sariling kamatayan at kinalaban ang mga hero. Ngunit sa kanyang huling sandali, ginamit niya ang magic ng reincarnation, upang mabuhay sa ibang mundo at maranasan na mabuhay ng normal. Sa kasalukuyan, nagulat siya nang mamatay si Misaki dahil sa isang saksak lamang, dahil sa kanyang mundo ay mga 3 saksak bago mamatay ang mga tao roon. Ngayon, kailangan na niyang tumakas o buhayin si Misaki upang hindi magkaroon ng kaso sa mga pulis at mamuhay ng payapa. Si Misaki naman ay normal na bata na may mapagmahal na mga magulang. Ngunit pagkatapos ng kanilang kamatayan, siya ay naging isang vigilante sa ilalim ng mundo ng kriminal, at nakakuha ng palayaw na, Zaki the Killer's Killer. Matapos ipaghiganti ang kamatayan ng kanyang mga magulang, tinanong niya ang kanyang sariling moralidad. Nagpasya siyang patayin ang isang inosenteng tao upang makita kung mayroon siyang pagsisisi. Ngunit pagkatapos patayin si Polka, wala siyang naramdaman kaya napagtanto niyang emotionally numb na siya at nagpasya siyang tapusin ang kanyang buhay. Sa sandaling malapit na siyang magpakamatay, gumalaw muli si Polka kaya hinanap niya ito at sinabi sa kanyang sarili na tapusin ang kanyang trabaho bago magpakamatay. Ngunit ang kabaliktaran ay namatay siya sa kamay ni Polka. Gayunpaman, natagpuan niya ang kanyang sarili na buhay pa rin at napagtanto niya na naging zombie siya. Nang dumating ang kanyang boss na si Clarissa upang ipaghiganti ang kanyang kamatayan, nagamot na ni Polka ang kanyang katawan. Sinubukan niyang ipaliwanag ang magic sa kanila ngunit agad niyang napagtanto na hindi gumagana ang magic sa mundong ito. Kaya sinubukan niyang kumbinsihin sila na naghahallucinate sila dahil sa lason ng kabute. Pinag-iisipan ni Polka na patayin ang lahat ng mga saksi, ngunit ang balita ng sunog sa isang children's hospital ang pumukaw sa atensyon niya.
Nagmadali siya sa eksena at iniligtas ang mga bata, pero ang nakakagulat ay hindi napansin ng mga tao ang kanyang malaking braso ng kalansay. Nagising si Misaki at tinanong ni Lisa si Polka tungkol sa kanyang mga plano sa hinaharap. Gusto niyang mabuhay ng mapayapa at kumita ng pera, kaya inatasan ni Lisa si Misaki at Takumi na tulungan at samahan muna siya. Dito na pinakita na nag-viral pala ang kanyang stunt corp sa YouTube at maraming tao na ang nakapanood nito. Tinulungan ni Takumi si Polka na mag-settle sa kanyang bagong kwarto habang nagpapahinga si Misaki sa couch. Nang tanungin kung okay lang ba kay Misaki na kasama niya ang lalaking pumatay sa kanya ay pinabayaan niya ito, sinasabing walang problema sa kanya at okay nga lang ding mamatay na siya. Pagkatapos ay tinanong ni Takumi si Polka tungkol sa pamilya ng katawan na kanyang ginagamit. Hindi sigurado si Polka kung paano ito haharapin dahil mahirap maibalik ang alaala ng may-ari ng katawan. Ang kanyang pangunahing pangamba ay walang witch hunts sa mundong ito, kaya lahat ng kailangan niya para sa isang mapayapang buhay ay malaman kung sino ang nag-hire kay Misaki para patayin siya at siguraduhin na walang ibang aatake sa kanya. Si Clarissa na isang middleman para sa pag-hire ng mga assassin, ay hindi makapagbibigay ng impormasyon ng kliyente dahil sa confidentiality, kaya kinakailangan ni Polka na mag-imbestiga sa sarili niyang paraan. Sinuggest ni Misaki na maging isang assassin siya upang kumita ng pera. Nang may mag-alok ng trabaho sa kanila ay tinanggihan ito ni Misaki, ngunit gusto ni Polka na tanggapin ito. Gayunpaman, binaril ng kliyente si Misaki sa likod dahil may sama ito ng loob sa kanya, ibinunyag na ang trabaho ay isang setup lamang upang patayin si Misaki. Samantala, nakikipag-usap si Polka sa mga multo ng mga taong pinatay ng kliyente at sumang-ayon na ipaghiganti sila matapos marinig ang kanilang mga kwento. Sa madaling salita, pinatay at ginawang meatball ni Polka ang lalaki. Nang bumalik siya, tinanong ni Takumi kung bakit siya nag-aalala sa mga kaluluwa ng mga bata. Sinagot ni Polka na mahahalaga para sa kanya ang mga bata, dahil siguro naalala niya ang mga batang inalagaan niya sa kanyang totoong mundo. Maya-maya, tinanong ni Takumi ang tungkol sa pagkakabulok ng katawan ni Misaki. Ipinaliwanag ni Polka na maaring gumaling ang kanyang katawan at labanan ang pagkabulok, ngunit kakailanganin niyang kumain ng hilaw na karne kung siya man ay magkaroon ng malubhang sugat. Gayunpaman, natatakot na si Takumi kay Misaki dahil sa paliwanag ni Polka ay klaro sa kanyang zombie na si Misaki. Ito ang nagtulak kay Polka na mag-isip kung may iba pang mga superhuman sa mundong ito. Sa kabilang banda naman ay nag-iimbestiga ang mga pulis sa kakaibang pangyayari at naghahanap kay Lemons, isang bug na naglalabas ng apoy, at sa taong responsable sa mga kalansay. Sa ngayon ay may special unit sila upang imbestigahan ang kaso pero naiisip din nila kung makaharap nila mismo ang mga superhuman na ito. Pinag-iisipan ni Polka ang iba pang paraan upang mapunan ang kanyang kapangyarihan sa magic dahil hindi epektibo ang paghahanap ng mga multo sa modernong Japan. Alam niya na may magic ang mga gem, pero wala siyang sapat na pera upang makabili nito. Maaari niyang kunin ang magic gem mula sa tindahan ng jewelry, ngunit mababankrupt ang tindahan at hindi naman siya ganoon kasama para gawin ito. Habang umaalis sila, nagpakita sa kanila ang isang pulis na nagngangalang Arasik at tinanong ang tungkol sa kanilang relasyon kay Takumi. Dating magkaibigan sina Arasik at Takumi hanggang sa trinaydor siya ni Takumi. Sa kabila nito, itinuturing pa rin ni Polka si Takumi bilang isang kaibigan at nais siyang ipagtanggol. Gusto ni Polka na panatilihing lihim ang kanyang mga kapangyarihan, kaya nagpipigil siyang gamitin ang mga ito para makatakas. Gayunpaman, umatake na si Misaki kay Arasik, na nagbigay sa kanila ng oras para makaalis. Maya-maya, hinihiling ni Arasik sa iba pang mga opisyal na imbestigahan ang bakas ng paa sa kanyang dibdib at nakilala naman agad ng mga opisyal na pareho ang footprint sa kanilang nakuhang investigasyon sa footprint na nasa katawan ni Arasik. Samantala, pinag-uusapan ng iba pang mga opisyal si Lemons, isang superhuman na hindi tinatamaan ng bala, maaaring maging invisible, at ngayon ay kasalukuyang nasa presinto na. Sa parehong oras, ang ibang opisyal ay nasa bar ni Melissa at nagtatanong tungkol kay Polka nang sakto namang pumasok si Polka at Misaki. Sinimulan nilang tanungin si Polka, ngunit pagkatapos ay namatay ang mga ilaw at lumitaw si Lemons. Sinubukan ng mga pulis na arestuhin siya, ngunit wala silang laban dito at tumalsik lang ang mga ito. Kinuha ni Lemons si Misaki at tumakbo, gayunpaman, kahit gusto ni Polka na iligtas siya ay hindi naman niya magamit ang kanyang mga kapangyarihan sa harap ng mga pulis dahil masisira ang normal na buhay na gusto niya. Maikling panahon lang na nakilala ni Polka si Misaki at hindi niya gustong itaya ang gusto niyang buhay para dito pero nagpasya pa rin siyang iligtas si Misaki dahil wala siyang kaibigan bukod dito. Nagamit niya ang kanyang magic sa dilim nang hindi nakikita ng mga pulis pero masyadong malakas para sa kanya si Lemons dahil nagagawa nitong maiwasan lahat ng kanyang mga atake. Gusto ni Lemons ng impormasyon mula kay Polka kaya pinagbantaan niyang papatayin niya si Misaki para makuha ang impormasyong ito. Dahil naman nag-aalala si Misaki sa kanyang sitwasyon pati na kay Polka kaya sinabi niya ang kanilang sikreto kay Lemons.
Sa kabila ng pagbabay time niya para matapos ni Polka ang kanyang spell, nakatakas si Lemang's at iniulat sa kanyang employer na buhay pa rin si Polka. Mukhang may history ang employer kay Polka at gusto niyang patayin ito. Hindi muna sila ginugulo ni Lemang's kaya isang problema muna sa ngayon ang nalutas ni Polka. Gayunpaman, wala pa ring pera si Polka at upang malutas ito, sinimulan niya ang isang operasyon ng panghuhula gamit ang kanyang kakayahang makipag-usap sa mga multo, na naging epektibo naman dahil marami ang nagbabayad sa kanya para magpahula. Pagkatapos ng kanyang session, pumunta sa kanya ang dalawang bata na nagpakilalang mga pamangkin ng totoong Polka. Gusto nilang magkaroon ng paliwanag mula sa kanya kung bakit hindi na siya nagpapakita sa kanila, ngunit hindi niya masasabi sa mga bata ang katotohanan. Gayunpaman, nadarama niya ang isang espiritu sa likod ng dalawa kaya nakiusap siya sa spirit na protektahan ang mga bata. Nagbigay si Takumi ng ilang impormasyon tungkol kay Polka. Siya ay ang pangalawang anak ng pinuno ng grupo ng Shin-Oyama, isang pamilya ng mga trillionaire. Kung mamamatay ang matandang pinuno, magmamana si Polka ng bilyon-bilyong salapi at ari-arian. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit mayroong nag-hire kay Misaki para patayin siya. Maaaring tapos na ang kanyang mapayapang buhay, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya mamamroblema sa pera. Gayunpaman, malamang nasusundan siya ni Tokuro na gusto siyang patayin. Kinabukasan, binisita ni Polka at Misaki ang tahanan ng Shin-Oyama. Sa pagkain kasama sila, nagpakita si Misaki sa lahat ng kanyang magandang asal at sinabing mayroon silang steel company dati pero simula nang mamatay ang kanyang mga magulang ay natigil na rin ang kanilang negosyo. Mukhang umaayon ang lahat sa plano nila hanggang mapansin ng pamangkin ni Polka ang doll na pating na naglalaman ng kaluluwa ni OG Polka. Kinilala ito ng pamangkin ni Polka bilang doll na pating ni OG Polka at inihayag na siya ay isang shot-in at aktibong kalahok sa Shark Waifu Wars. Nagbago ang sitwasyon nang dumating si Rozan at gustong makipag-usap kay Polka. Nagkaroon sila ng magandang usapan tungkol sa mga kamakailang pangyayari, ngunit alam ni Rozan na hindi ito ang kanyang anak. Nagbanta si Rozan na alamin ang tunay na pagkakakilanlan ni Polka, ngunit nadama ni Polka na nasa panganib ang kanyang pamangkin at nagmadaling iligtas sila, nangakong ipapaliwanag ang lahat pagkabalik niya. Ang espiritu na pinakiusapan ni Polka na tulungan ang mga bata ay si Suzuka, na natuklasan ang plano ni Soma na makapasok sa pamilya. Sinubukan niyang balaan ang iba pero pinatay siya para manatili ang kanilang sikreto. Ang kasabwat ay nagdadala sa mga bata sa isang lugar, ngunit napagtanto ni Kazuki na hindi sila patungo sa isang exit. Dumating naman si Misaki sa tamang panahon upang pigilan ang kasabwat at nakatakas ang mga bata, ngunit sa mga oras na ito ay nasusunog na ang bahay. Iniligtas sila ni Polka mula sa mga nalalaglag na mga debris, at ngayon naligtas na ang mga bata, haharapin ni Tokuro si Soma. Habang sinusubukan ni Soma na tumakas, na-corner siya ng 3 truck at nahuli. Samantala, sa mansyon, sinusubukan ng bug na huminga ng apoy na tumakas sa pamamagitan ng pagpapalit anyo, ngunit nadarama pa rin ni Polka ang kanyang kaluluwa. Sinubukan ng bug na lumayo gamit ang kanyang mga apoy, ngunit biglang lumitaw si Lemang's at pinabagsak siya. Ngayon natapos na ang kaguluhan, kailangan ipaliwanag ni Polka kay Rozan kung bakit siya nasa katawan ng kanyang anak. Sinabi niya kay Rozan ang lahat at bagaman mahirap paniwalaan, nandoon ang katibayan. Gusto ni Rozan na gumanti para sa kanyang anak sa pamamagitan ng pagpatay kay Misaki, ngunit pinigilan siya ni OG Polka at nagpakita sa pamamagitan ng Charades na hindi niya gustong mamatay si Misaki. Sumuko si Rozan at sumang-ayon na tulungan si Polka na buhayin muli si OG Polka sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang bagong katawan. Pero mas interesado si OG Polka na magmay-ari ng katawan ng android dahil sa cool factor nito. Gayunpaman, dahil mayroon pa ring humahabol kay OG Polka, mas ligtas na iwanan ang kanyang katawan sa isang taong makakagamit ng magic para sa depensa. Maya-maya, nagpasalamat si Misaki kay OG Polka para sa pagprotekta sa kanya mula sa kanyang ama. Nagtataka si Polka kung bakit gusto ni OG Polka si Misaki ng sobra kahit na pinatay siya nito. Samantala, sa istasyon ng pulisya, ang video ng mga kalansay ni Polka ay nag-attract ng pansin ng isang kriminal na kilala bilang Phantom Solitaire, o Ten Poles. Kilala si Ten Poles dahil sa kanyang mga magic tricks at naghahanap siya ng isang taong makakagawa ng tunay na magic. Matapos makatakas mula sa bilangguan, hinijak niya ang isang news station upang ipahayag ang kanyang pagbabalik at nakipagkita sa tunay na bug na humihinga ng apoy. Ang isa sa mansyon ay isang imitator. Gusto ni Ten Poles ang tulong niya upang subaybayan ang gumagamit ng magic, ngunit mas interesado ang Firebug na malaman kung paano siya natuklasan ni Ten Poles. Ang misyon ng Firebug ay perpektuhin ang mundo sa pamamagitan ng pagsunog sa anumang itinuturing niyang bug sa code. Ginamit ito ni Ten Poles upang pukawin ang kanyang interes sa anomalya ng isang tunay na gumagamit ng magic. Samantala, abala si Polka sa paghahambing ng malalakas na nilalang mula sa kanyang mundo sa mundong ito.
Nagpasya siya na mataas pa rin ang ranggo ni Lemang sa kategorya ng panganib kahit sa kanyang mundo. Ngunit bago sila nakapagpatuloy sa kanilang pag-uusap, dumating si Saho sa lugar ni Polka. Nasunog ang kanyang kwarto sa mansyon at nais niyang manatili kay Polka pansamantala. Dinala rin niya ang isang tenant na nagngangalang Lei. Bahagi ng dahilan kung bakit siya pinadala rito ay upang masubaybayan at maprotektahan ni Rozan si Polka. Kinabukasan, hindi talaga morning person si Saho kaya pinili niyang bumalik agad sa pagtulog, kaya sinimulan ni Lei ang paghahanda ng almusal. Sa tahanan ng Shin Oyama, iniimbestigahan ng mga pulis ang sunog. Tinatanong nila si Takuro, hinihinala ang may koneksyon sa bug na bumubuga ng apoy. Gayunpaman, binaliwala sila ni Takuro at pinintasan ang kanilang trabaho. Nagawa niyang kunan ng larawan ang isang family picture at namukan si Polka bilang lalaki mula sa bar. Dahil malapit si Polka sa mga kamakailang sakuna, hinihinala niyang maaaring kasangkot si Polka dito. Balik sa bahay ni Polka, late nang gumising si Lei dahil sa kanyang hindi pagtitiwala kay Polka. Sa kabila ng pag-eendorso ni Rozan, nananatiling skeptical si Lei. Mayroon siyang galit sa totoong Polka dahil sa nakaraang selos niya dito. Maraming taon na ang nakakaraan, nawala ang kanyang mga braso sa kanyang unang trabaho para sa kanyang pamilya. Dito na niya nakilala si Rozan, binili siya nito mula sa kanyang pamilya at binigyan siya ng mga prosthetics body parts upang maglingkod sa pamilya ng Shin Oyama. Kinabukasan, habang naghahanda silang muling magbukas ng kanilang negosyo sa panghuhula, dumating muli ang mga pulis. Sinasabi nilang sila ay nasa kanilang lunch break at gusto nilang basahin ang kanilang kapalaran. Si Arasik ay skeptical sa paghuhula, kaya si Iwo lamang ang magpapabasa ng kanyang kapalaran. Nakikita ni Polka na walang dahilan para tanggihan ang mga nagbabayad na customer kaya sumang-ayon siya na gawin ito. Nagsimula na ang sesyon kay Iwo at kay Polka, na may tulong ni Takumi, ay nagawang magbigay ng saktong mga hula para kay Iwo. Gayunpaman, nang banggitin ni Polka ang isang simbolo na hindi dapat malaman ng iba, nagalit si Iwo. Kumalma siya matapos ma-realize na sinasaktan niya ang isang menor de edad at humingi ng paumanhin para sa kanyang aksyon. Pagkatapos ay nagbayad siya at umalis, ngunit naiintriga si Lei sa kung ano ang nakasulat sa papel na nagpagalit sa isang pulis. Nagpasya siyang sundan ng mga pulis upang malaman pa ang tungkol dito. Samantala, may sunog sa isang bangko at nagpapanik ang manager ng bangko. Hindi dahil sa sunog, kundi dahil mayroon siyang isang bagay na magdudulot sa kanya ng malaking problema kung ito'y matutuklasan ng iba. Gayunpaman, natuklasan na ito ng bug na humihinga ng apoy at sa kasamaang palad, hindi siya masyadong fireproof kaya nasunog siya. Lumitaw si Ten Poles mula sa ilalim ng isang tambak ng nasusunog na pera at tiningnan ang papel na sinusubukang itago ng manager ng bangko. Ngunit hindi ito papel, bagkus ito'y balat ng tao na may parehong mga simbolo na nagpaiyak kay Iwo. Kasalukuyang nakikipag-usap si Iwo kay Melissa tungkol sa kung paano nalaman ni Polka ang tungkol sa simbolong yun dahil ang tanging taong nakakaalam nito ay ang kanyang dating kasosyo, si Hosrati. Ngunit patay na si Hosrati at naninirahan sa pen na inilagay ni Polka sa kanya. Siya ay dating detective ng Internal Affairs at kilala niya si Iwo ng personal, kaya gusto niyang magpadala ng mensahe sa kanya. Ayaw niyang sabihin sa kanila kung ano ang kanyang isinulat, ngunit humingi siya ng paumanhin dahil nagdulot siya ng problema para kay Polka. Pumasok si Ten Poles sa isang kulungan para makilala ang isang bilanggo kilala bilang si Grocer. Kahit na high security prison ang kulungang ito ay nakakapagpasok pa rin siya ng mga items at nakakapagbenta sa loob. Gusto ni Ten Poles na bilhin ang impormasyon kay Grocer at willing siyang magbayad ng malaking halaga basta malaman lang ang impormasyon na ito. Dumating na ang araw ng malaking palabas ni Ten Poles at puno ng mga blimp ang kalangitan, lahat nagdadala ng simbolong hinahanap niya. Nang makita ito ni Polka, kinilala niya ito bilang isa sa mga Fallen Kingdom sa kanyang mundo. Ang pagbubunyag ng simbolong ito ay nagalit sa maraming miyembro ng underground group at gusto nilang patayin si Ten. Nakaupo si Ten Poles sa ibabaw ng isa sa mga blimp sa isang lawn chair. Gayunpaman, inaasahan niya na magagalit ang maraming tao sa kanyang mga kilos, kaya naghanda siya ng isang dummy upang protektahan ang kanyang sarili. Sa katunayan, nasa ibang lugar siya, nagse-setup siya ng premyo na 300 milyon para sa sinumang makapagbibigay ng anumang impormasyon tungkol sa simbolo na ito. Samantala, nagtatanong si Sayo kay Polka upang ipaliwanag ang kanilang usapan tungkol sa reinkarnasyon at magic. Ipinaliwanag niya ang lahat sa kanya at naniniwala naman ito kay Polka, ngunit masyadong marami ang information at kailangan niyang tanggapin na pinatay at pinamahalaan ng corpse god si OG Polka, kaya nagpasya siyang maligo upang kumalma. Hindi nagtagal, sumunod si Misaki sa kanya sa paliligo at inamin na siya ang pumatay kay Polka. Kilala ni Sayo si OG Polka at alam niya na malamang na pinatawad na niya si Misaki sa pagpatay sa kanya, ngunit hindi pa rin napapatawad ni Misaki ang kanyang sarili sa pagpatay sa isang inosenteng batang lalaki.
Ngunit sigurado si Sayo na dahil gusto rin ni Misaki ang mga pelikula tungkol sa pating, hindi siya maaaring maging isang masamang tao. Lumabas sila mula sa paliligo at tinukoy ni Sayo na kasama niya si OG Polka sa paliligo. At dahil dito, hinihiling niya kay Polka na ibigay kay OG Polka ang kanyang katawan at gawin siyang isang pating. Hindi nila ito ginawa at sa halip ay pinag-usapan kung ano ang gagawin tungkol sa lipunan sa underground group na gumagamit ng emblem. May magandang ideya si Hoser Oli kung sino ang maaaring may kaugnayan dito, at iyon ay si Tokuji, ang superintendent ng puwersa ng pulisya. Ang parehong tao na naglagay kay Detective Iwan na namumuno na rin sa paghahanap kay Ten Poles. Lumipas ang ilang oras at nagpapatuloy si Polka sa kanyang negosyo sa paghuhula at nagsisimula na siyang makabuo ng isang fan club dito. Nag-research si Takumi magdamag tungkol sa simbolo, ngunit hindi siya nakahanap ng magandang impormasyon. Si Iwa ay nagbibigay kaalaman sa kanyang koponan tungkol sa misyon na imbestigahan si Ten Poles, na kasalukuyang nagkukunwaring isang regular na tao sa negosyo ng paghuhula ni Polka. Sa una, iniisip ni Ten Poles na peke ang mga hula ni Polka, ngunit nang banggitin ni Polka ang espiritu ng isang batang babae na naka-wheelchair, napagtanto ni Ten Poles na totoo si Polka. Habang umaalis siya, napansin niya na isa sa mga batang babae na bumisita sa negosyo ng paghuhula ay may kaugnayan sa bug na humihinga ng apoy. Sa presinto, ang ilang mga pulis na dinala para tumulong sa investigasyon ay nagdudulot ng problema para kay Iwa. Galit pa rin sila tungkol sa panahon ni Iwa sa internal affairs na nagpilit sa kanila na itigil ang pagiging corrupt na mga pulis. Handa na silang magsimula ng away, ngunit pinigilan sila ni Arasik. Sinubukan nilang blackmail si Arasik, ngunit pumasok ang isa pang mga pulis, sina Tusawa at Yatsu, at mas lumala pa ang sitwasyon para sa corrupt na mga pulis. Sila'y mga kaibigan ni Iwa at dumating sila para tumulong na hanapin si Ten Poles. Nang gabing yun, dumating si Ten Poles sa bubungan ng gusali ni Polka na naghahanap kay Polka pero nauwi siya sa isang laban kay Lei. Samantala, handa ng sunugin ng bug na humihinga ng apoy ang lugar. Nagising si Polka at nakatanggap ng tawag mula sa bug na humihinga ng apoy, na nagtatanong kung siya rin ba ay isang anak ng Severment. Nagtataka si Polka kung paano niya malalaman ang terminong iyon mula sa kanyang lumang mundo. Sinubukan niyang hanapin ang tumawag ngunit hindi niya ito makita. Gayunpaman, nakita niya sina Ten Poles at Lei na naglalaban sa bubungan. Napagtanto ni Ten Poles na hindi niya makakayang talunin si Lei kaya sinubukan niyang umalis pero dumating na si Lemangs upang pigilan siya. Si Lemangs na nagtatrabaho para kay Takero, ay inutusan na huwag saktan si Lei, kaya tiis lang siya sa lahat ng mga atake nito habang unti-unting lumalapit kay Ten Poles. Samantala, nakita ng mga pulis ang kasamahan ng bug na humihinga ng apoy na nagpapakita ng kaina-hinalang kilos malapit sa gusali. Kinilala ni Polka ang kanilang mga kaluluwa mula sa kanilang maagang pagbisita sa kanyang negosyo sa panghuhula at nagpasya siyang hulihin sila gamit ang kanyang domain expansion. Nagdudulot ito ng kakaibang pakiramdam sa lahat at ginagawang mas madali para sa kanya ang paggamit ng magic. Ang babae naman ay gumawa ng palusot at umalis dahil wala namang ebidensya ang mga pulis laban sa kanya maliban sa kanyang kakaibang kilos. Unang tinutukan ni Polka ang mga tao sa bubungan at lumikha ng mga invisible na kamay para maiwasang makita siya. Sinubukan ni Ten Poles na gamitin ang gulo para makatakas, ngunit sinimulan ng mga invisible na kamay na hawakan siya at pati si Lemangs ay hinabol din siya. Sa limitadong magic sa hangin, maaaring magamit ni Polka ang mas masusing kontrol sa kanyang kapangyarihan, na nagbibigay ng excitement kay Ten Poles dahil pinatutunayan nito na totoo ang magic. Sa huli, hindi nagawang hulihin ni Polka ang alinman sa kanila, ngunit nagawa niyang pigilan ang babaeng nasa building niya kanina. Sa lahat ng nangyari, nalaman ng lipunan sa underground group ang lahat ng ito at sila'y sinusubukang hanapin ang pinagmulan ng kapangyarihang iyon para sa kanilang sariling kapakanan. Dito na rin natatapos ang unang part ng anime na Dead Mount Death Play. Maraming salamat sa panunood.